consider running for president? I think yung ganyang tanong and yung natural competition about it naturally will come somewhere up the road pa. Pero ang priority ko sa ngayon, at sinasabi ko yun sa lahat ng mga kasama at kaalyado, lalo na itong unang 9 na buwan after the election, pag-isahin talaga, hamigin, i-consolidate to a greater degree than we were able to do after 2022. Mag-consolidate kami, kahit yung process of selection ng strongest possible slate namin sa 2028 na lalaban at mananalo, we can decide that somewhere up the road. Tingin ko, ang pinaka-urgent sa mga importante sa ngayon is magkaisa these 9 months. Pero ma'am, yung mga resulta ng midterm election, sinasabing parang pwedeng bumalik at lumakas uli yung Pinklawan at Dilawan. Hindi naman nawala ang Dilawan or Pinklawan or Pink. Alam ko parts sila nung naging mga tagumpay namin ngayon at nadagdagan pa namin. So, dynamic siya and growing. At yun yung nagbibigay sa akin ng pag-asa at fighting spirit para sa mga susunod na laban. So, nag-mature na ba yung mga botante natin, ma'am? Oh, I think every day na nabubuhay tayo bilang isang lipunan, nagmamature tayo by force of circumstance, by force of suffering, sa dami ng dinadanas ng mga Pilipino, sa dami ng leksyon na natututunan natin, sa ayaw natin at sa gusto. I think yun yung naghuhugis sa ating mga boto, sa ating mga opinyon, sa ating mga posisyon sa iba't ibang issue. So patuloy kong aasahan yun. And yun yung dapat naming respetuhin and work with sa mga susunod na taon ng pag-oorganisa, pag-eduka, pag-mobilize. Hindi lang tuwing election, but every year in between. Okay, Mayan and then Marlon. Ma'am, sorry, balikan ko yung sa minority issue. Kasi sabi nyo, parang hindi option sa inyong, gusto nyo consistent minority kayo. Yes. Pero sa pag-uusap po with Senator Bam and Senator Kiko, sila din po ba ay gusto nilang mag-minority o may chance na sila po yung gustong mag-majority? Wish ko na magsama kami sa minority o sa isang independent bloc. Pero alam nyo naman, kaming lahat ng mga senador dito, we have our own decision-making process. We have our own pananaw. At nagre-respetuhan kami dyan, kahit at lalo na sa loob ng tinatawag kong oposisyon. So, hindi ko pwedeng i-presume ang anumang bagay. I have to hear it straight from the horse's mouth. So, sa tanong na ito, you will have to ask them. Basta ang sa akin, ang optimal scenario ko ay magsama-sama kami either sa minority or sa independent bloc, sa loob at sa labas ng Senado. Ma'am, but since kayo yung nagtulungan ng eleksyon, Yes. meron bang paunang pag-uusap na, pag manalo kami, magkakasama tayo sa anumang bloke sa Senado? May ganun. Well, nung all the years of preparation and all the months of campaigning, syempre we really feel for each other as allies. Okay? So, pero walang hard and fast na usapan na singilan ngayon sa isa't isa. So, ito ang pagsara ng 19th Congress at sa pagbukas ng 20th Congress, kailangan at nagsimula na kaming mag-usap last week para mag-level off ano yung magiging disposisyon ng bawat isa and therefore ano yung magiging organizational shape ng anuman, minority man yan or independent bloc man yan. Ma'am, sabi nyo, in the next 9 months, hahamigin nyo yung forces ninyo. So, does that mean in the next 9 months ay palalakasin nyo na rin yung 2028 slate nyo? Yes. At makakaasa kami na, magde-decide kayo kung sinong frontrunner ninyo? Baka hindi pa yung slate per se, baka hindi pa frontrunner kasi syempre somewhere up the road pa yan. Pero palagay ko kung magtatagumpay kami in the next 9 months na pag-isahin yung lahat ng mga puwersa namin, then patuloy na tataas yung level of confidence sa isa't isa and pati yung yung level of confidence and comfort going into a selection process somewhere up the road pa, siguro many months pa or a few years from now. Pero at least mas magkakapalagayan ng loob. Last na for me, ma'am. What's with the next 9 months? Bakit kailangan nyo doon palakasin yung pwersa nyo? Do you feel most powerful since ang ganda nga ng resulta po ng election po nitong midterms, kaya kailangan i-combine nyo na yung forces nyo as early as possible? I do feel na mas nakapag-accumulate kami ng kahit konti pang mas maraming
kapangyarihan sa ngayon as affirmed, as validated ng ating mga botante. So yung hindi namin na-maximize na pagkakataon ng 2022 na mag-consolidate, we have that rare second chance now. And bakit ba 9 months? Ewan ko, baka dahil panahon ng pagbubuntis. So, magbuntis kami ng ganito and sa pagkatapos ng 9 na buwan, manganak kami ng isang mas malakas pa, mas consolidated at mas may potential na opposition. So dun sa 9 months, ma'am, i-consider nyo ka naman yung mga lesson na natutunan nyo nung tumakbo si BP Leni sa pagka-presidente. Marami ba kayong natutunan dun na lesson, yung mga anumang shortcomings o kapalpakan? Well, yung mga lessons namin nung 2022, medyo may pagka-anecdotal pa rin kasi hindi pa namin natapos yung evaluation process noon. At importanteng inputs yon. Pero mag-e-evaluation process kami dito sa performance namin sa 2025 midterm elections para mas ma-internalize namin, mas ma-institutionalize din sa institutional memory ng opposition sa Pilipinas at para ma-apply namin, matutunan namin at ma-apply namin sa mga susunod na electoral contests. Sino makakasama nyo dun sa gagawing assessment niyan? Well, lahat ito ay happening simultaneously, yung pag-uusap sa aming tatlo ni na Sen Kiko at Sen Bam, yung pag-reach out sa mga puwersa ng isa't isa, no? So yung mga partido namin, yung pag-reach out sa iba pang mga allies, yung pag-reach out sa mga kaalyado din sa iba't ibang mga institusyon. May sariling proseso, yung mga kasama sa House. Gusto kong makapag-reach out sa mga kaalyado namin sa mga local government units at sa iba pang mga bahagi ng gobyerno na may mga kadiwa kaming nagtagumpay din. So before Marlon, ma'am, possible na sa 20th Congress, 3 block magkaroon sa Senate, minority, majority at independent block? Posibleng-posible or highly probable or sigurado. Kasi kahit siguradong may mabubuong majority, siguradong may mabubuong minority, at least those two. So, yun sigurado. And probable, kung ibang bloke ang makakuha ng title ng minority, magi-independent. Magkakaroon talaga ng independent block. Okay, Marlon. Ma'am, balikan ko lang yung tanong ni RG kanina. So, open po kayo or you're considering the possibility na kayo yung maging standard bearer ng liberal progressive sa 2028? Alternative doon sa Duterte at kung sino man yung susuportahan ni Presidente Marcos? There will certainly be a progressive or reformist alternative. So may at least third slate, may at least third candidate. Hindi ko pa talaga alam kung sino-sino iyon. Kasi magiging bahagi yon ng selection process na I'm hoping madesenyo namin after the first 9 months ng pag-unify ng mga pwersa namin. But you're open to that possibility na kayo yon and you're not saying no? I'm not saying no. I'm open to all possibilities at yun yung hinihingi ko din sa lahat na mga kasama sa opposition or independent bloc na maging bukas kami sa lahat ng possibilities at sa isa't isa, alang-alang sa oposisyon at alang-alang sa ating mga kababayan. Papalakas na para sa 2028 election. Handa ba siyang kalabanin si BP Sara? Aba, maaga pa. Talagang may plano itong si Risa Hontiveros na tumakbong Pangulo. Di ba isa din to sa lumapit sa mga Duterte? Ang tanong dito, kaya ba niya? Kaya ba niyang tapatan ang isang Duterte na kung saan nanalo siya nitong nakaraan dahil lumapit din naman sa mga Duterte ito? Sa mga hindi nakakalam, binuking na po yan ni BP Sara nakaraan na natalo yan sa eleksyon, tapos sunod-sunod na talo, tapos lumapit sa Duterte. Mukhang babalik na ang mga dilawan na. Ito, after 9 months, mayroon ng schedule kung kailan magpapalakas ng puwersa. Pero bakit yung mga netizens dyan ay mukhang tawang-tawa dito sa ginagawa? Malakas na sila. Ang pinagbabasihan po kasi ni Hontiveros, itong dalawang senador na dilawan na nanalo, na talagang malaki din naman yung
boto na nakuha. Iba din naman yung pagpangulo yung tinakbuhan mo. Tapos Duterte, yung mga katapat mo, ay nangarap na naman to. O ito, sabi po ng mga netizens, sabi ni Barslor, Queen of PhilHealth. Sana Ano kayong balita doon sa PhilHealth, no? No? Kumusta na yung PhilHealth? Rizon Tiberos. Sabi ni Dropnel, kala mo naman mananalo pa sunod na eleksyon. Ayun ang tanong doon kung mananalo pa yan. Ang mga traidor ay napaparusahan. Ewan ko lang ba, masasabi ba nating traidor itong si Rizon Tiberos? Ano kaya sa tingin nyo? Sabi ni Pido Junior, senador nga, hirap kang manalo. Presidente pa. Sinabi nyo pa. O ito, may doktor po, si Dr. Maria Vida. Ang sabi po niya, ambisyosa. Ang sabi ni Conrad, libreng mangarap. Ay, parang walang naniniwala. Paniniwala lang naman sa kanya yung mga Dilawerns. Pero, siyempre, alam nyo naman na sawa na rin po ang mga tao. Ang karamihan, pag may dilawan po na Pangulo. Pansinin nyo po ha, nung pagkatapos ng termino ng isang Pangulo na dilawan, ano yung reaksyon ng mga tao? Ayaw na nila sa dilawan. Pero kay Duterte kasi, nung natapos yung termino ni dating Pangulong Duterte, anong reaksyon ng mga tao? Gustong ibalik. Ibig sabihin, sa daming dumaang Pangulo, eto ang gusto nilang ibalik. Kung hindi man maibalik si dating Pangulong Duterte, yung mga taong nangangarap na maging Pangulo, yung isang Duterte, malamang nandun sa anak. BP Sara, kung magtagumpay man sila ngayon na mapa-impeach si BP Sara, pero malabo pa sa sabon ng pusit yan. Kung sakali lang, pagbibigyan natin na magtagumpay sila na ma-impeach si BP Sara at hindi na makatakbong Pangulo yan sa 2028, maraming Duterte. Andyan si Pulong Duterte. Si Kitty Duterte, mukhang malakas yung aura talaga niya pag nagsalita. Di ba? Natong nakaraan bago mag-eleksyon. Kaya huwag kayong mangarap, gawa muna kayo ng trabaho na malalagpasan nyo yung mga Duterte. Sus talaga aga-aga, naghahanda na. Sana Talaga. Hanggang dito na lang, thank you. Bye-bye.